Same pero iba! Kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pag tawag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Uy! Yan! Hello, December 1 na mga pangga. 24 days to go before Christmas, Mare. Correct. At ang saya-saya talaga natin kagabi dahil kagabi ay natapos ang ating masayang Christmas party. Diba? Natapos na ang lahat ay may ngiti sa mukha. Correct. Diba? Umuwi tayo kahit late na, may ngiti sa ating mga mukha that it was really a fun night. At syempre batiin natin ang ating accounting team. Oo, congratulations! Ayan, they really deserved it, diba? Yes. At sa mga nagtatanong po kasi, nung nag-post kasi ako, marami nagtatanong bakit wala daw si Gandang Kara. Ayan, para po sa kalaman ng lahat, nataon po kasi na may church service po kasi siya during that time. Kasi yung time frame ng party natin is 6 p.m. to 10. Oo. So, nung time na yon, syempre mas uunahin niya yung pagse-service naman sa kanilang, paglilingkod sa kanilang church. Yun din, hindi yung gusto kong ipaliwanag kasi ang dami nga nagko-comment sa selfie ko. Oo. Selfie ko pero ang tanong nila, wala si Gandang Kara. Oo. Ang sagot ko doon, Oo. may nakikita ka, B. Tuplada in person. Kasi ang hawak ko doon, Oo. yung Palakol. palakol at saka mukha ko. Ano sasabihin mo sana? Tambol. Hindi yung tambol. Nung pinukpok mo yun sa ulo ko, masakit yun Kala mo Kala mo, alam mo pwede ka makasuhan doon. Yung Animal Welfare Act. Nananakit ka ng animal. Pero kung may animal kagabi, animal ka Jimbo. Hindi nahiya si DJ Jimbo na ipakita hindi ko ang alam pabakat. Hindi ko alam. Actually, hindi ko na alam kung anong bakat ang titignan ko sa kanya. Yung chan ba niyang nauuna sa costume niya? Or yung pabukol na santol? Mare, na ano? doon ko napagtanto na siya lang ang Deadpool na pango. Tsaka yung Deadpool na mukhang langganisa. Hotdog na may green mat. Pero congrats to DJ Jimbo and Nicola. Nanalo sila ng best in costume. Yan si Nicolay. Kasi yung isa naman, nagpaka-shake and rattle roll extreme. Oo. Ang aga ng promotion. Di ba may grupo ding nanalo ng best in costume sa amin yata? Hindi, wala. Sa inyo nga, yung dalawa, si Oo. Nicolay tsaka si ano. Sa performance ang accounting. Sa performance ang accounting. Tapos yung best in costume naman is si Mr. Reden Pamintuan from Seos. Tapos si Miss Emmy Islava. At meron pa tayong nakakalimutan, Mare. Ano? I-congratulate din natin na nanalo ng performance nila kagabi. Ang Energy FM Dagupan. Grabe effort. Back to back, diba? Oo. Back to back winning sila. Nanalo sila dun sa inter-provincial competition. Pero yung pinaglaban ang Manila in Dagupan, sila pa rin ang nanalo. Correct. Well-deserved, diba? At syempre, batiin natin si Miss Regina Tan. Hello, Hi, ma'am. Si Miss Rachel Tan. And of course, our loving boss, Ma'am Becca. Thank you so much. Maraming salamat. Sa pagpapasaya po sa amin. Para diba? na panalunan mo kagabi. 1,000 pesos na GC ng SM. Oh. Pinangarap ko talaga yon. Alam mo naman ako, mga pa down to earth na sabi ko, okay na ako dito. Ako din mga ganun lang yung mga Chusera. Ang bigat ng panalunan mo. Alam mo, nanalo pa siya. So, alam mo yung next year, asahan na po natin si Tita Cora next year. Maglilib yan ng 3 araw. Dahil nanalo po yan, at saka si Toby, ng 3 days vacation leave with pay. Diba? Pinarapol po yan ng boss namin. Correction, may soundbar pa. Oo! Diba? Na nakakalok. Benta mo na yun. Ayaw. 5,000. Wag. Ay, nako, nakakaloka. Bigay ng wow fiesta. Wow fiesta. Diba? Na nakakaloka. Diba, Mare, alam mo kahapon, habang tayo ay nagsasaya. Correct, hindi ba? Isa-isa sa mga kasama natin dun sa venue ang nagbubulungan. Correct. At nasagap nga natin ito na talaga namang ikinalungkot natin. At talaga nga naman maski ako na windang. So habang alam mo yun, ongoing. To be exact, 6:47 p.m. po. 6:47 p.m. nang bigla ko pong makita ang pagpo-post ni Miss Catherine Bernardo ng kanyang statement
na nagsasabi at nagkukumpirma na ang kanilang relasyon nga ni Daniel Padilla ay natatapos na at tinuldukan na. Tapos parang after ilang minutes lang din ay sumunod na rin si Mr. Daniel Padilla na nagpost ng kanyang saloobin at pagkukumpirma na tuluyan na nga nilang tinuldukan ang relasyon nila at syempre bilang Katniel. Alam mo, Mare, nalungkot ako, Mare. Alam mo yun? Din, sobra. Halos napuyat ako. 10:30 natapos yung ating yung Christmas party. Alam mo, Mare, 1:30 ako nakatulog dahil sa kaiisip, sa kakaano na parang, oh my gosh, parang feeling ko ako pa yung hiniwalayan. Yun yung ramdam na ramdam ko kagabi. Na parang tipong sa kanyang statement, klaro naman na sinabi ni Miss Catherine Bernardo sa kanyang paghayag tungkol sa kanilang relasyon na pagtatapos ng kanilang relasyon ni Daniel Padilla ay sinabi niya sa kanyang Instagram account kagabi na ayan, hindi siya magi-entertain ng kahit na anong interview. At saka nilinaw din niya, Mare, na hindi siya mawawala sa showbiz. Correct. At yun din ang sinabi naman ni DJ, ni Daniel Padilla, na hindi rin sila mawawala, na sumusuportahan lang din. Kaya lang, Mare, mas lalo akong nalungkot dahil matapos silang maghayag ng kanilang saloobin. Dahil syempre, 'di ba, parang una, bago ko sabihin yung bakit ako nalungkot. Yung una kasi, nung habang binabasa ko yung statement nilang pareha, sabi ko nga kanina sa Mare, no, parang hindi sila yung nagbe-break. Hindi sila naghihiwalay. Dahil dun sa mga statement pa rin nila, ramdam mo pa rin yung pagmamahal nila sa isa't isa. Maaring siguro, sabi ko nga sa'yo kanina, Mare, hoping ako na magkakabalikan ang Katniel. 'Di ba? Kasi hindi naman sila parang tipong 11 years, Mare. 'Di ba? Yung mga ginagawa nyo sa araw-araw, hindi madaling tanggalin sa sistema nyo yun. Correct. At nakasanayan nyo na ang isa't isa na nandyan parate. Nag-aaway kayo, nagkakabate, nag-aayos na tipong ganito. Maaring meron lang talagang mabigat na pinagbasihan ang paghihiwalay na ito na wala pang makapagsabi kung ano. 'Di ba? Bagamat tinapos nila yung kanilang relasyon ng maayos at may respeto, gaya nga ng sinabi ni Miss Catherine Bernardo, 'di ba? Nagsimula ng may respeto, magtatapos ng may respeto pa din. 'Di ba? Na parang nakakalungkot lang din isipin, Mare, kasi matapos nga itong maghayaga na kanilang mga statement yung dalawa, 'di ba? May mga tao pa rin na hindi makuhang respetuhin yung desisyon. Actually, Mare, yan nga gusto kong i-share natin sa ating mga pangga. Na ilang araw na nating naririnig sa ating mga source na totoo nga naghiwalay na sila. Pero ang baklitas po ay nanatiling rumispeto sa karapatan ng dalawa upang wag ihayag muna kung ano man yung na kumbaga, inintay natin na talagang sa kanila manggaling. 'Di ba? Kasi parang syempre utang na loob din nila yan sa kanilang mga fans na umaasa, 'di ba? May mga ganon na. At saka sino tayo, Mare, para pangunahan. Pakialaman. 'Di ba? Maaring nandun lang tayo nagdidil sa mga balitang umiikot, pero hindi pa pwedeng sa atin manggaling 'yon na hindi totoo yan, nahiwalay na sila. Na tipong kailangan talaga dun sa mga taong involved manggaling. Kasi they owe it to their public, 'di ba? Kasi ito mga sinuport at minahal sila. Ang kinalulungkot ko lang, Mare, kung bakit na may mga tao, ba't ko nasabi na may mga taong hindi makuhang maging masaya. Kasi parang ngayon, ang tinuturo na, alam mo yun, ba't ganun pag may break up, laging ang sisi dun sa lalaki. Oo. 'Di ba? Nalungkot ako na may mga statement yung ibang mga netizens patungkol na sinisisi nila si Daniela, sinasabi nila na ito na yung katapusan ng karir ni Daniela. 'Di ba? Kasi nga 'di ba may papalabas silang proyekto ni Sandro Marudo na sabi niya lalangawin na yan kasi ganito. Tapos alam mo yun, nadawit. Alam mo yun, ang atake naman ngayon, inaatake ng tao si Andrea Brillantes na wala tayong kasiguruhan. 'Di ba? Hindi nga nagbigay ng pahayag si Andrea Brillantes patungkol dito eh. Pinagtatawanan nga ni Andrea Brillantes to. Pero marami nagsasabi na may mga ebidensya daw na talagang ganyan. 'Di ba? Na totoo daw 'yon yung tungkol kay Daniel Padilla and Andrea Brillantes. Ang sa akin lang, Mare, bakit hindi natin respetuhin muna yung naging desisyon ng dalawa? Tsaka, Mare, eto pa, maidagdag lang natin para sa kaalaman ng ating mga pangga. Ito nasagap ko lang
dyan sa bakuran ng ABS-CBN. Na nung nagsabi pala itong si DJ na siya nang bahala. Ayan. Nag-statement siya, diba? Nag-statement siya na relax ganun. kayo mga Katniel fans, diba? Sinusubukan pala nito na ayusin muna yung kanilang relasyon. Diba? At least, diba? May pag ganun eh. Kumaga parang, syempre for 11 years, gamay mo na eh. Alam mo na kung paano mo, alam mo yun, paano ka babawi sa kung ano mang kasalanang nagawa mo. Kung meron man. Kung may problema man. At least yung maganda yung ganun, may lumalaban. Diba? Hindi ko naman sinasabi na siguro may mga nagbuyo kay Catherine. Hindi, tapusin nyo na ganito, ganyan. Pero hindi. Sabi ko nga kanina, Marin, diba? Naniniwala ako na hindi ito ang katapusan. At hindi ito ang oras para nang sa ganun ay parang may sisihim. dustahan natin yung mga taong involved. Na tipong, alam mo, dinawit lang yung pangalan. Katulad yan, nadadawit yung pangalan nung nanay ni Catherine Bernardo. It's so unfair. Kasi wala silang platform para magsalita. Correct. Si Carla Estrada, may platform siya, pero sa tingin nyo ba at nakikita ba natin, nagsalita siya tungkol doon sa relasyon? For sure, alam din ni Carla yan eh. Kaya alam mo yun, totoo naman yung sinabi niya na hindi ko pinakikialaman yung personal na buhay na ng mga anak ko. At saka andun ako para magbigay ng advice lang. Tsaka Mare, dito sa hiwalayan ng Katniel, makikita natin na hanggang sa huli ay pinilit protektahan ni Miss Carla Estrada yung dalawa. Hindi lang yung kanyang anak. Kasi Mare, ang turing na niya mismo kay Catherine, anak na eh. Yes. 11 years, Mare. Hindi naman basta-basta yun ang sasabihin mo na ganun-ganun na lang. Diba? Kaya nakakalungkot lang isipin na may mga tao kaagad na mapanghusga na hindi kasi kasalanan ni Daniel. Ay hindi kasi ganito. Walang ganun. Kasi pinilit nila yan ang maayos eh. Tingin nyo nga, diba? Katulad yung nasagap lang ni Tita Cora sa bakuran mismo. Pinipilit ni DJ ayusin kung ano man yung gusot sa kapagitan nilang dalawa. Correct. Siguro parang feeling ko na stress out, na burn out lang. Yun yung correct term. Pero antayin natin para sa Katniel fans na tulad ko, 'di ba? Nagdurugo man ang aking puso pero naniniwala ako na magkakabalikan tong dalawang to. Sana Mare, no? 'Di ba? Kasi kumbaga parang Mare ngayon is ano lang eh. Feeling ko na, sige, let's give space to each other. 'Di ba? Parang siguro itong breakup na ito, masasabi ko Mare na hindi naman siya talaga totally tinuldukan na. Kasi hindi madaling kalimutan yung 11 years, Mare. 'Di ba? Na lalo akong naiyak kagabi nung pinanonood ko yung pandemic time na ini-interview sila na lalo si Daniel, 'di ba? Hanggang saan mo kayang mahalin si Catherine? Anong sagot ni Daniel sa mga past interview? Binabalikan ko yon. Kinikilig ako, bagamat nagdurugo ang puso ko dahil alam kong hiwalay na sila. Nung binitawan ng salita ni Daniel na hanggang kamatayan na ito yung pagmamahal ko sa kanya. Kumbaga Mare, binigyan tayo ng assurance ni Daniel. Tapos yung mga past interviews din, 'di ba, nila na magkasama. Anong sinasabi nung tinanong si Catherine Bernardo na feeling mo ba soulmate mo na si Sumagot si Katrina, yes, feeling ko, sana siya na nga, tuloy-tuloy. At diba, may mga ganon na nakakalungkot lang talagang isipin na, diba, na dahil feeling ko, Mare, sa dami ng problema. Hindi lang siguro ito, Mare, yung problemang naayos nila eh. Diba? Feeling ko nandun lang sa stage na burnout lang. Marami silang napagdaanan, Mare. Nalagpasan nilang magkasama. Yan, isa na yan nung na-issue si Barbie, di ba? Oo, di ba? Kasi nakikita siya dun sa bahay correct, nila DJ. Pero wala na tayong narinig eh. Oo. Di ba? Hindi alam, maski po sa amin, hindi po namin alam at wala po kaming pakialam kung ano man ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Siguro, maaring mapag-usapan natin dito, pero hindi po kami yung para sa panghimasukan at may i-komento pa sa kung sino or manisi pa. Correct. Kasi normal na tao din po sila, nasasaktan din. Correct, nasa diba? healing process pa din sila. Tsaka siguro, diba, sabihin na nga natin na tipong, ang dami kasing issue, ang dahilan kasi third party, kasi hodang kasi may perang involved, may mga ganito. Alam mo, madaling-madali naman kasing, alam mo yun eh, madaling magsabi tayo ng mga dahilan, pero ang mas nakakaalam pa din kasi, yung dalawang nag-involve pa din dun sa relasyon.
'Diba? Pero kasi sa statements pa lang na inilabas nila sa kanya-kanyang social media, ramdam ko na may lumalaban pa rin sa relasyon. Oo. Kahit tinuldukan na nila. Kasi si Daniel, nakita mo yung post niya. Oo. Hindi, tsaka sa post din ni Catherine, di ba? Oo. Nabasa ng 4 million katao yan sa Grabe, Instagram nila. Na tipong, di ba, sa DN pa lang, I will forever cherish you forever. I will cherish you forever. Yun yung statement ni Catherine Bernard. Your love. 'Di ba? So andun pa rin. 'Di ba lagi nga natin sinasabi, 'di ba? Kung talagang mahal nyo ang isa't isa, 'di ba? Your love will always be greater than your failure. Alam mo, Sa Mare, 11 years, for sure, alam at gamay na tinanggap na ni Catherine yung mga kahinaan ni Daniel Padilla. sabi ng mga mami na nakakausap ko kagabi, sabi niya, alam mo, walang kaibahan yung Katniel na nangyaring yan sa paghihiwalay ni Gabby Concepcion at saka ni Sharon Cuneta nung araw. Oo. Kasi sabi nilang ganyan, buti na lang, hindi naman sa di ba, pinapanalangin ng iba na buti ngayon nangyari, paano kung ikinasal na yung mga, di mas masakit sa inyo kung merong kisi conception ulit. Diba? Diba? Tapos parang tipong katulad niyan, paano rin kung kinasal nga katulad niyan kay Kasi Carla diba, Abellana tsaka kay Tom Rodriguez, nagpakasal tapos after ilang months, wala, alam mo yun, naghiwalay. Oo, kasi hindi natin alam kung baka itong pagkakataon na to ay binigay para sa kanila upang Correct, ma-figure diba? out nila kung ano yung mga dapat nilang ayusin sa kanya-kanya. Truth, diba? Sarili. Mare, diba? Baka ito lang yung time talaga na hililing nila. Alam niyo naman, nagkakarelasyon naman tayong lahat. Diba sometimes kailangan natin na tipong let's give space muna to each other. Kasi may 3 months ruling yan eh. Tignan natin after 3 months, baka mabago pa, diba? At saka Mare, ang mga couple talagang merong differences yung mga yan. Oo. At diba, sinasabi nga nila may sawaan factor din na nagaganap sa mga relasyon. Oo. Ay nako. Di ba na nakakalungkot lang din, hindi ba? At syempre ang daming nakiki-involve ngayon sa ating live, di ba? Oo, ano mga chika nila, Mare? May mga sinasabi na kaya daw kasi si DJ ang umaayos kasi siya yung may kasalanan. Yun nga din doon ako nalulungkot eh. Ba't kailangan husgahan kung sino man yung nagkamali? Wag na doon diba? sa part na yun. Alam mo yun, yung tipong, normal tayo eh. Tao tayo pare-parehas na nagkakamali, 'di ba? Maski naman ikaw na nakikinig sa amin ngayon, sa tala ng buhay mo, hindi ka ba nadapa? Hindi ka ba nagkamali sa relasyon? Wala ka rin bang pagkukulang sa iyong partner? Doon sa mga nakikinig Kasi 'di ba, tignan natin tong relasyon na ito eh. Na sa bawat relasyon natin, sincerely kara tayo, gano'n. Pagkakala ko baklita. Bakit bigla pumapasok ang sincerely kara? Di ba? Nakakaloka. Ay nako. Sincerely kara pinaghalong lihim ng liham. Ganon. Hindi, totoo lang. Siguro wag na lang muna natin husgahan kasi kawawa din naman eh. Hindi madali para kay DJ na, 'di ba? Naunang mag-announce si Catherine. Being a gentleman, 'di ba? Hinayaan niya muna bago siya nag-post, 'di ba? So nagpaka-gentleman siya up to the last minute. Na nandoon pa rin yung pagkapit ni Daniel Padilla. Sa pag-asang kung ano man ang problema is maayos nila. Kung may kasalanan man siya, mapatawad siya. 'Di ba? Ibig sabihin pursigido yung tao at nagsisi. Pinakita lang niya kasi kung lahat naman tayo may kanya-kanyang kahinaan, depende na lang sa pangunawa ng partner. At saka again, hintayin na lang po natin kung ano ang mga susunod nilang pahayag. Oo. Huwag natin pangunahan. Correct, 'di ba? Favorite love team ng lahat 'yan, 'di ba? Sabi ng ilan na naghiwalay na. Una naghiwalay ang Jadine, pangalawa yung kung sino man yun. Tapos no comment. Jadine, tapos yung sige, sila naghiwalay na din. Tapos eto na ang Katniel. Sana daw wag naman daw ang carjack. 'Di ba? Sabi nung hindi, para feeling hindi mangyayari. Diba? Nandito lang sila eh. Nandito lang sila. Ayan nyo po. Pag kung sakali man mangyari, tatali namin silang dalawa. Ay, ewan! Diba? Pero hindi. Parang feeling ko naman hindi. Malabo. Malabo mabuwag ang carjack. Oo. Tayo pumunta doon. Ay, baka kung ano yung masabi ko, di ba?
Iniintay nila na madulas ako, 'di ba? Ay, but anyway, Mare, ayan. Well, ito lang masasabi ko, 'di ba, sa mga carjack fans. Oh. At saka ano, Well, anyways, diba, wag tayong malungkot, mga Katniel fans. Wag tayong malungkot. Diba, ulitin ko lang bago ako tuloy magtapos dahil may continuation pa ito sa ating next gap, diba? Na, alam niyo yun, masasabi ko lang, in every relationship, there are 3 months rule. May ruling na 3 months ruling yan. Na sa loob ng 3 months ay posibleng maayos, magkapatawaran, magkalinawan ang mga dapat malinawan. Kapit lang tayo, Katniel fans. yes. Diba? Solid Katniel fan ako, Correct. diba? Na nakakaloka. Ay, naku, Mare, ano muna tayo, magtugtugan muna tayo. Sabi nung ilang, buti nalang carjack kami. Oh. Pero ninyo masakit. Oh, diba? Tagus-tagus, grabe. Oo. Anyways, ayan, dyan po muna natatapos ang ating chikahan for today's video. Ang continuation sa hiwalayang Katniel Padilla. Oy! Sana mangyari nga, diba? Catherine Bernardo at Daniel Padilla ay sama-sama pa rin natin na pag-uusapan yan sa aming pagbabalik. Correct. Well, in the meantime, ako pumuli sa Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. Dito pa rin ang Baklitas! Woo! Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo. Sabihin mo!